Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning. Nandito po tayo sa Don Salvador Benedicto. Mayroon kaming family vacation dito. Ang ganda ng lugar guys, oh. Nasa bukid kami. Kaso ang problema dito, ang internet connection medyo mabagal lang. At saka hindi naman mahal, no? Affordable lang ang rate. So, ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, okay lang ba bumili ng second hand na laptop? Ano ba ang mga konsiderasyon natin or panuntunan pagbili ng laptop? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sa panahon natin ngayon, modern times, nagtatrabaho tayo, we are doing some business. Kailangan talaga ng tao, meron tayong computer, no? Laptop, desktop computer, tablet, or phone. Pero ang problema kasi sa mga desktop computer, nasa bahay lang, hindi kayo portable. Ibig sabihin, hindi natin madala kahit saan tayo pumunta. Sa baha, sa school, sa office, sa cafe, or sa restaurant, or sa mall. Karamihan ng mga tao ay bumibili ng mga laptops or notebook computer. Sa ngayon, parang hindi ko na masyado nakita may bumibili ng mga netbooks maliliit, no? Siguro kasi less powerful sila compared sa mga laptop. So, ang tanong, okay lang ba bumili ng second hand na laptop? Sa akin guys, yes. Kasi karamihan ng mga laptop ko second hand. Kung kulang tayo sa budget, mainam po bumili ng second hand na laptop. Kaso may mga ibang tao nagsasabi, second hand yan, madaling masira. Well, in some ways, may mga points sila. Pero before ka bumili ng second hand na laptop, piliin nyo muna kung saan kayo bibili. Ang medyo may mga warranty, may mga stores naman nagbibenta ng mga second hand na laptop. Okay? Kasi ang disadvantage ng second hand na laptop, before tayo pumunta sa advantages, ay gamit na yun eh. Hindi natin alam kung kailan bumigay ang kanyang keyboard, no? Ang battery, ang memory, ang hard drive, ang processor, or even motherboard. Mataas ang risk kung bumili tayo ng second hand na laptop compared sa bago. Pero karamihan naman ng mga laptop sa ngayon, kahit second hand, ay matibay pa naman. Ako, may karanasan po ako guys, bumili po ako ng 9,000 na HP na laptop. Nang nasa akin na ang laptop, nasira ang keyboard. So I have to buy a new keyboard and then pinalitan ko, pati ang battery. So sabihin natin, ay lumaki ang gastos mo. Hindi naman kasi ang bili ng model na yun na laptop na HP, kung brand new is around 35,000, nabili ko lang sa around 9,000 replacement, siguro almost 14,000. Malaki pa rin ang savings ko. So yun po ang disadvantage, no, ng second hand na laptop. Ikalawa, baka ang binibenta sa inyo na second hand na laptop nakaw. So kung malaman at mahuli kayo, baka maano pa kayo, makulong, anti-fencing law. Yun din ang isang disadvantage kasi hindi natin minsan alam na binibili pala natin ay galing sa nakaw. Ingat-ingat lang tayo guys, no? At saka kung second hand na laptop, meron kasi mga second hand na laptop na medyo hindi well maintained, ipaayos mo pa, so another gastos din, palinisan mo pa, check kung okay ang mga components, so another gastos, no? Pero sa advantage, punta muna tayo sa advantage, no? Tatlong disadvantage yun, no? Una-una, na disadvantage ng second hand na laptop, hindi natin alam kung kailan bibigay ang mga components, baka madaling masira. Ikadalawa, baka galing sa nakaw, no? Tatlo, ipa-check mo pa sa technician. Ang trustworthy ng mga technician guys sa computer, hindi iba. Dito sa amin ang term kahoy, kinakahoyan, pinukunan ng mga components like memory,
or pinapalitan ng hard drive. So, ingat din tayo sa mga technician or shops na mga dishonest ang mga computer technician, no? Kung kaya nyo guys na palitan ang memory at saka gusto nyo talaga, ako na lang kung kaya. Kung hindi ko kaya, pinapagawa ko. Kayo na lang gagawa para sigurado. Mga palit memory or SSD or na drive, hard disk, kayang-kaya naman. Keyboard, kaya naman ng tao. Basta manood lang tayo ng mga YouTube videos, sundan lang, no? Okay, punta tayo guys sa mga advantages ng second hand na laptop. Siyempre, number 1, mura. Minsan more than half ang price, no, na ma-save natin kasi second hand nga eh. Yun po ang advantage, no? Ikalawa, kung masira, bili ka naman ulit ng second hand, so may mga options ka, no? Number 3, ano pa ba ang advantage ng second hand? Siyempre mura, no? May pipilian ka. Number 3 siguro na advantage ng mga second hand na laptops, marami kang mapagpipilian. Pwede mo siya exchange ang mga components kasi out of warranty na yun. So, hindi mo ma-void ang warranty kasi wala nang warranty. Ma-customize mo sa needs mo. Kasi meron din na laptop kung under warranty, hindi mo pwede buksan or palitan ng components kasi kung masira, hindi ka ka-claim ng warranty, no? So, ano ba mga consideration kung bumili tayo ng laptop? Number 1, both bago at second hand. Number 1 is the budget. Magkano ba ang pera mo? Ikalawa, purpose, saan mo ba gagamitin, no? So, hindi na, kung gaming ka, hindi naman pwede na mabagal na laptop ang bibilhin mo. Kung mga office, okay lang, kahit maliit ang memory. Sa ngayon guys, before 4 GB of RAM is okay. Sa ngayon guys, minimum na suggestion ko kahit si kanan or brand new, it is 8 GB of RAM. Naka-SSD na kayo. Windows 11. So may nagtanong, okay lang ba mga Windows 7 operating system, Windows 10? Pwede pa rin magamit. May mga laptop na ako na Windows 7 before, in-upgrade ko sa Windows 10. Kaso lang, may mga apps guys, no, applications na hindi na mag-work sa mga lumang operating system. At mga updates hindi na pwede ma-updates. Yun lang po guys ang ma-advise ko kung okay lang ba bumili ng second hand na laptop. Kung may tanong kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Thank you so much sa pakikinig at panonood. More muna tayo sa mga personal experience ko. Nasa bakasyon kasi ako ngayon. Limited ang internet connection. Babalik din ako sa topic natin about politics, no? Kung makabalik na ako sa bahay. Kasi sa internet connection dito. So, thank you so much. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada. Nagsasabi, see you in the next video guys. Bye-bye. I love you all. Ingat po tayo lagi.